Nalikas ako, Julie, sa taon ng nakalipas. Mula sa mga tulisan at inalagaan ako araw at gabi. Ako ay nahulog na sa kanya. Ngayon ay ang araw ng aming kasal. Kinakabahan na ako. Julie, bakit ka uminom ng alak? Sai. Halika, inumin natin ang basong ito ng alak pangkasal. Marahil dahil sa espesyal na araw na ito. Kaya nagpasya si Julie na uminom ng alak. Julie, ano ang ginagawa mo? Gabi ng kasal, ano sa palagay mo ang gagawin ng iyong prinsipe? Hindi kailanman gumamit si Julie ng iyong prinsipe sa harap ko. Prinsesa, ang aming prinsip ay may kambal na kuya. Prinsip Tsuan, tandaan mo na may beauty mark siya sa sulok ng mata. Siya pa ang iyong bagong asawa, huwag mo siyang malito. Sino ka talaga? Hindi mo pa rin kilala ang sarili mong asawa. Kung gayon, gagamitin ko ang paraan ng isang prinsipe. Upang itanim sa iyong puso ang alaalang ito. Ano ang nangyari? Julie, kanina sa gabi, medyo natakot ako sa iyo. Paumanhin. Uminom ako kagabi, medyo nawala sa sarili. Kung sakaling mawala ang beauty mark na ito, matatandaan mo pa ba ako? Ikaw ang aking asawa, paano ko hindi makikilala? Mabuti naman. Prinsesa, gising na po kayo, ihahanda ko na po kayo. Nasaan ang aking asawa? May pinagkakaabalahan ang prinsip ng kaninang umaga, lumabas na siya. Bago siya umalis, sinabi niya na susunduin ka ni Prinsip Tsuan papunta sa palasyo, upang magbigay galang sa reyna at sa emperador. Prinsip Swan. Talagang magkamukha sila ni Julie. Ang pagkakaiba lang ay ang beauty mark. Ano pa ang hinihintay mo? Kuya, may nakikita ka ba sa aking mukha? Kung sakaling may beauty mark din ako, matatandaan mo pa ba kung sino ako? Kung sino ang iyong asawa na kasama mo sa kama? Kung mawala ang beauty mark na ito, matatandaan mo pa ba ako? Nagkataon lang ba? Bakit pareho silang nagtatanong nito? Paumanhin ako ay. Bastos ka. Ikaw ay kasal na kay Julie. At naglakas loob ka pang lumandi sa akin. Wala ako. Kuya Lima, susunduin ka o sila. Hoy, Tika, tignan mong mabuti. Ito ang karwahe ni Kuya Apa. Kanina ko pa nakikita yung dalawa, naglalambingan sa loob. Kung hindi si Kuya Lima at ang asawa niya, eh di si Kuya Apat at ang asawa ni Kuya Lima. Yuli, huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado ako yun si Kuya Lima. Kung ayaw mong maniwara, samahan mo ako. Kung susubukan mong mangakit, hindi kita patatawarin. Wangya, parang poperating na SI second prince at 8th princess. Wangya, parang nakita ka niya kasama si Princess Li.
Mukhang nagkakamali siya. Paano? Wala rin si Chuli dito. Princess Lee, Mai Parana Ka Beng Lagyan NG Beauty Mole Sivangye? Lagyan NG Beauty Mole. Ah, apat. Kuya, apat. Ano ang tawag mo sa akin? Chuli. Asawa. Paano, ngayon alam mo na? Kung sino ang asawa mong kasama mo kagabi. Kuya Lima, ang tagal na nating hindi nagkikita. Zabi ka o zayo si Kuya Lima yun. Kuya Lima, congratulations. Kuya Lima, bakit kayo sumakay sa karwahe ni Kuya Apat? Kami. Nasira ang karwahe namin. Tara na, late na. Kuya Lima, bakit parang si Kuya Apat, mukhang galit? Ang lamig ng tingin, ayaw lapitan. Si Wang Ye. Baka pagod lang siya kagabi. Ah, naiintindihan ka o. Hindi, nagkakamali ka. Hindi yun ang iniisip mo. Yun si, comfortable ka ba sa palasyo? Mabait ba si Lizayo? Kung inapi ka ni Lee, sabihin mo sa akin. Ako ang magpaparusa sa kanya. Wang Ye. Napakabait niya sa akin. Mabuti naman. Sa mga araw na ito, samahan ninyo ako sa palasyo. Pinapagawa ko na ang mga doktor ng gamot para sa inyo. Inumin ninyo ito sa gabi at magpahinga ng maaga. Maninirahan sa palasyo, ibig sabihin kasama si Kuya Apat. Hindi pwede yun. Paano? Ngayong gabi ba talaga ako ay sasama sa Prince Juan? Sa iisang kwarto. Guyongsi, hindi ba't dinalaan na kita kapag muling sumandal ka sa akin? Hindi kita patatawarin. Wala akong ginawa. Kayo po ay kapatid ni Chuli. Wala po akong masamang intensyon sa inyo, ikaapat na prinsipe. Pakiusap, maging mahinahon po kayo, bitawan niyo ako. Ikaapat na prinsipe, nahulog po ang beauty mark ninyo. Prinz Xuan, kahabagan po. Ano ang tawag mo sa akin? Xuan, Prince, wag po. Sabihin mo. Sino ako? Prince Lee. Nagkamali po ang inyong alipin. Kung sa hinaharap ay marinig ko pa ang mga chismis. Hindi kita patatawarin. Oo, Umalis ka. Hindi ka pa alis, naghihintay bang malaman ang tunay kong pagkatao? Ikaapat na prinsipe. Guguhitan ko na lang po ulit kayo ng beauty mark. Natatakot ka. Natatakot ka sa akin. Wala. Nag-aalala lang ako baka may makakita. Makasisira po sa inyong reputasyon. Ang daldal mo. Sa tingin ko, para sa sarili mo lang ito. Ang Queen Mother Son ay dito. Ikaapat na prinsipe, pakiusap. Prince at Princess, pinadala po ni Empress Dowager ang tonic para sa inyong kalusugan. Papasok na po ang inyong alipin. Ang sweet naman ng Prince at Princess. Ito po ba ang tonic mula kay Empress Dowager? Opo, Utos pa NI Empress Dowager. Nadalhin ang tonic para sa inyong dalawa. Inumin niyo po habang mainit. Ako na lang po ang iinom para sa Prince. Princess, patawarin niyo po ako. Hindi po dapat sobrang dami ang inumin nito.
Inutusan po ako ni Empress Dowager na siguraduhin makita ang prince na uminom. Julie, uminom ka na habang mainit. Ano, hindi pa pala sila nagkatuluyan? Toto ba ito? Bago ang kasal, napatunayan na virgin pa ang princess. Ngunit wala namang naiwan sa wedding cloth nung gabing iyon. Mukhang kailangan ko na talagang tumulong sa kanila. Mamaya, magdala ka ng mga gamot para sa kanila. Alis na po ako. Mauna na po kayo sa pagtulog, prince at princess. Guardian, may kailangan si Empress Dowager sa iyo. Sumama ka sa akin. Anong nangyari sa'yo? Fourth brother, ang init ko, ako. Medyo hindi ako comfortable. Guyongtse. Alam mo ba kung sino ang yakap mo ngayon? Fourth brother, Mas mabuti kang lumayo sa akin. Ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. fourth brother. Huwag kang umalis. Huwag. Guyongtse, ito ay dahil sa'yo. Julie. Fourth brother, ano nang ginagawa mo? Julie. Julie, huwag kang umalis. Julie, huwag. Julie. Julie, saan ka pumunta? Miss na miss kita. Ano nang tawag mo sa akin? Fourth brother, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nakapag-isip ka na? Ano nang nangyari kagabi? Gusto ni Empress Dowager na magkaroon ng apo. Kaya ipinadala niya yon. Ang sugat mo. Okay lang. Hindi pwede. Kailangan talagang magpagamot, baka magka-infection. Buti na lang may handa si Chuntao. Ito ang maliit na first aid kit. Akala ko hindi magagamit, pero nagamit din pala. Hindi ko alam na marunong ka pala ng medisina. Fourth brother, hindi tayo nagkasama. Paano mo malalaman ang tungkol sa akin? Guyongtse. Tatanungin kita ulit, sigurado ka bang? Nakikilala mo ako at si Julie. Sigurado ka bang alam mo kung sino ang kasama mo noong gabing yon? Fourth brother, ano nang ibig mong sabihin? Nagtataka lang. Si Julie ang asawa ko at saka. Ang ugali niya ay lubos na iba sa iyo, fourth brother. Ako. Siyempre, nakikilala ko kayo. Talaga? Bitawan mo ako, hindi ito tama. Kahapon, hindi ganyan ang sinabi mo. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Ikaw, Dumating na ang emperador at ang panganay na prinsip. Kunin mo ang eyebrow pencil. Binabati ko ang aking ama, ang emperador. Tumayo ka. Salamat, ama. Kahapon, sinabi na ikaw ang prinsip na sila'y. Sakay ng karwahe ni Junitsuan. Si John Chuli ay iba rin kaysa dati. Ngayon ko lang nakita, ang dalawang ito ay napakagulatin. Tiyak na may problema. Ama, kayo po muna. Lia, ano ito? Ama, kanina ko pa inaayos ang kilay ni Xer. Hindi ko alam na bigla kayong dumating, hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Patawarin niyo ako, ama. Walang problema. Ayon kay Zeng Er, kamakailan ay hindi ka maganda ang pakiramdam, nag-aalala ako.
Espesyal akong pumunta para bisitahin ka. Mabuti naman po ako, huwag kayong mag-alala, Ama. Ikaw, ikalimang kapatid. Bakit ka nasugatan? Mal uba ba? Maliit lang na sugat, hindi ito problema. Kagabi, aksidente kong nabasag ang baso. Nasugatan ang braso ko, salamat sa pag-aalala, panganay na kapatid. Ang daming dugo, sinasabi mo pang okay lang. Liu, tawagin mo agad ang manggagamot para tingnan ang prinsipli. Opo, Hindi na kailangan, tinapalan na ako ni Xer. Mabuti naman. Pag naman sinasabi na sina Junchuli at Guyunshi. ay napakabuti sa isa't isa. Pero bakit nasaktan ni Guyunsi siya? Baka hindi si Prinsip Li ang pumasok sa palasyo, kundi si Prinsip Tsuan? Kung ganon, ito ay pagtataksil sa hari. Kung gayon, huwag nang mag-ambisyon sa trono. Lia, sa hinaharap, kailangan mong mag-ingat at alagaan ang sarili mo. Para sa lalong madaling panahon, magkaroon ng mga anak para sa pamilyang imperial. Huwag kayong mag-alala, Ama, sisikapin kong gawin ito ng masigasi. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Ang Prinsipe Xuan ngayon ay napakabait at magalang. Halos kapareho ni Chuli. Ikalimang kapatid. Ano ang ginagawa nitong huling araw ng ika-4 na kapatid? May pinsan AKO. Na matagal nang may gusto sa kanya, at nasa palasyo ngayon. Gusto kong ipakilala sila sa isa't isa. Abala sa trabaho ang ika-4 na kapatid. Kahit abala sa trabaho, kailangan pa ring isipin ang kinabukasan. Ama, hindi ba tama ang sinasabi ko? Tama ang sinabi ni Zeng. Sa palagay ko, mas mabuti ngayon na lang. Dalhin na natin ang ika-4 na kapatid. Dito. Mabuti. Ako. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakita kay Tsuan. Bilisan mo at puntahan si Prince Tsuan sa kanyang palasyo, at anyayahan siyang pumasok sa palasyo. Oo. Prince Tsuan, isang araw na ang nakalipas. Umalis siya upang supuin ang mga bandido. Napakasakto naman. Baka nga tama ang hinala ka o. Yan, Bey. Sabihin mo kaya Nina isuot ang aking damit. At magpanggap bilang ako upang supuin ang mga bandido sa Maushan. Hanggang hindi ako nakakabalik. Huwag mo na magagaling bumalik. Oo. Kung wala si Tsuan sa palasyo, sa ibang araw na lang. Li, naghanda ang inang Rina ng isang salusalo para sa inyo. Samahan ninyo siya ng mabuti mamaya. May mga gawain pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi ako makakasama. Para hindi kayo mahiya. Paalam sa Ama. Buti na lang malalim ang pag-iisip ng ika-4 na kuya. Kung hindi, nahuli na sana tayo. May masamang hangarin ang panganay na kuya. Lagi niya akong itinuturing na hadlang. Mukhang hindi ligtas ang palasyo. Pagkatapos ng salusalo, uwi na tayo. Li, Tsi, huwag kayong mahiya. Umupo na kayo. Halika, Elf. Salamat, Lola. Chuli, naubos mo na ang hipon. Ganito dapat kainin para malinis. Ika'y ka-4 na kuya. Ganito ka magbalat ng hipon, maubos lahat. Ganito dapat kainin para malinis. Paano may 2 taong magkamukha? At pareho rin ang ugali. Kahit ang sinasabi ay magkapareho. Kung mawala ang beauty mark ko, makikilala mo pa ba ako? Kung may beauty mark din ako, makikilala mo pa ba kung sino ang asawa mo? Nakasama mo sa iyong kama? Siya ba talaga si Chuli? Pagbati sa Prince Xian at Princess. Chuntao, nakabalik na ba ang prince? Ika-4 na kuya, alam mo ba kung saan pumunta si Chuli? Kailan siya babalik? Mga bagay ng pamilyang hari, isang babae ka lang, nagtatanong ka pa. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang lalabas ng walang dahilan. Chuntao, umuwi ka muna. Gusto ko mag-isa muna. Oo. Simula nang lumitaw si Junix Xuan, hindi ko na nakita ang mga tao sa Chuli Mansion. Halos hindi ko rin nakita silang dalawang magkasama. Baka naman sila ay iisang tao lang talaga. Ang bilis mo naman magpakita ng pagmamahal sa akin. Wala akong ganun. Ako.
Ito ay damit ni Julie. Bakit nasa iyong kwarto? O baka naman, ikaw si Julie. Hindi ako siya, ang damit na ito. Ay regalo sa amin ni Julie ng aming ina noong aming kaarawan. Tig-isa kami. May problema ba? Paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Nga pala, noong akala ko masamang tao si Julie. Kaya't sinaksak ko siya sa tiyan. Kung hindi ka siya, tiyak na wala sa iyong tiyan ang peklat na iyon, ika-4 na kuya. Handa ka bang ipakita sa akin? Kalokohan, sino ka ba? Talagang hubaran mo ako. Ano ka sa akin, huwag mong kalimutan. Ang asawa mo ay si Julie. Ano ka sa akin? Hubarin mo na lang ang damit para malinaw, o baka naman ika-4 na kuya. Ayaw mo. Niloloko mo lang ako, masaya ba? Kailan kita niloko? E di hubarin mo ang damit, ipakita mo sa akin. Talagang titingnan mo. Kung talagang makikita mo ang katawan ko. Dapat mong panagutan ako, ikaw at ako. Prince, tinatawag ka ng iyong ina. Sapat na ang kalokohan mo ngayong gabi, umalis ka na sa iyong Ningxi Pavilion. Huwag mo nang subukan ang pasensya ko, kung hindi. Hindi ko masasabi kung ano ang gagawin ko. Julie, baka hindi talaga sila iisang tao. Mahigpit ang palasyo. Huwag kang pumasok ng walang pahintulot. Umalis ka na. Mayroon pa palang ganitong lihim na hardin sa Tsuanwang Mansion. Bakit hindi sinabi sa akin ni Julie? Ang taong kanina ay si Julie talaga. Nasa palasyo siya, bakit niya ako niloloko? Alam mong delikado, bakit mo pa siya pinakasalan? Paano kung matuklasan niya ang lihim ng palasyo? Kapag nagduda siya sa desisyon ni Tsuan na maghari, papatayin ka Ozia. Ina, Zeno ang ta, may assassin, halukugin. sumunod ka sa akin. Bitawan mo ako. Hubarin. Pang-4 na kapatid na prinsipe, ikaw pala? Ikaw, Kung ayaw mong mamatay, hubarin mo ang iyong damit. pang-4 na kapatid na prinsipe, alam kong nagkamali ako sa iyo dati. Paumanhin, Mukhang gusto mong ako mismo ang gumawa. huhubarin ko. Ako mismo ang hubad. Guyonsi, kung makikita kong muli na pumasok ka sa mahigpit na lugar ng palasyo, hindi kita palalampasin. Bastos, naglakas loob kang pumasok sa silid ng prinsesa. Bastos, naglakas loob kang pumasok sa silid ng prinsesa. O manhin, prinsesa. May assassin sa palasyo ngayon. Utos ng inang Rina. Lahat ng lugar ay dapat maingat na inspeksyonan. Kung may humatlang, itaturing na kaparehong kasalanan. Kung ito ang kagustuhan ng inang Reyna, inspeksyonin ninyo. Halukhugin. Prinsesa, paumanhin sa abala ngayong gabi. Umalis na tayo. Kaya pala ganoon ang ginawa ni Junixuan kanina. Ay para protektahan ako. Nagkamali na naman ako sa kanya. Anong lihim meron sa Xuanwang Mansion? Na gustong patayin ako ni Rongfei. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Junixuan para magtanong. May mahalagang bagay ako para kay pang-4 na kapatid na prinsipe. Abala ang prinsip ngayong gabi. Hindi siya makakapag-entertain ng bisita. Prinsesa, huwag kayong basta pumasok. Nasugatan ka. Anong karapatan meron ka para hawakan ang katawan ng prinsipe?
Kapatid ka ni Chuli, ako. Maliliit na sugat lang ito, hindi ko pinapansin. Bakit mo pinapansin? Pang-apat na kapatid na prinsipe. Kung hindi gamutin ang sugat, maaaring magka-infection. Kung ang isang taong palaging nasa labanan ay mag-aalala sa maliliit na sugat, mas mabuting umuwi na lang at maging isang bulakbol. Hindi pwede. Ako ang maglalagay ng gamot. Sinabi ko na hindi kailangan. Sinabi ko na hindi kailan. Huwag kang gumalaw. Naglakas loob ang babaeng ito na utusan ako. Sige na. Anong pakialam ko sa isang babae? Sino ang nanakit sa iyo? Kung ayaw mong mamatay, huwag kang magtanong. Magkahalong bago at lumang latay. Sa loob ng palasyo. Sino ang makakasugat kay Junitsuan ng ganito? Si Consort ba? Pero kadalasan, ang mga ina ay labis na nagmamahal at nag-aalaga sa kanilang mga anak. Di ba? Pang-apat na kuya, ang taong nakita ko kagabi ay si Chuli. Si Chuli ay palaging nasa palasyo. Tama ba? Pang-apat na kuya, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ayaw akong makita ni Chuli? Ano ba ang nagawa kong mali? Ang pagsuyo mo sa akin ay para lang malaman ang balita tungkol kay Julie. Ganun ka ba kagustong makita siya? Talaga bang kilala mo ang asawa mo? Anong klaseng tao siya? Talaga bang alam mo? At kung wala akong nunal na ito noong gabi ng ating kasal, talaga bang malalaman mo kung sino ang tunay mong asawa? Pang-apat na kuya, huwag mo na akong paulit-ulit na lokohin tungkol dito. At sabihin mo kay Chuli na hindi ko siya kailangan. At hindi rin ako pipilit na manatili sa inyong suan palis. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit niya ako pinakasalan kung iiwasan niya ako? Bakit hindi na lang niya ako hiwalayan? Sabihin mo kay Chuli na kapag bumalik siya at nagsabi, uuwi na ako sa General's Mansion. Hindi na ako makikipag-away pa. Pang-apat na kuya, akala ko malinaw na ang sinabi ko sa iyo. Kung hindi ako welcome sa palasyong ito. Chuli, ikaw talaga? Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Paumanhin. Julie, Takot na takot ako. huwag kang matakot. Nandito lang ako. Bakit hindi mo ako pinapakitaan? May mga bagay na hindi ko maipaliwanag ngayon. Pero hindi kita hihiwalayan. At hindi kita pababayaan. May mga dahilan ako. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pumunta sa iyo ang pang-apat na kuya. Nagsumbong ka sa kanya ng labis, syempre hahanapin niya ako. Chuli, kapag tapos ka na sa mga dapat mong gawin. Lilipat tayo sa ibang lugar, okay? Bakit? Hindi ka ba komportable dito? Hindi, ayoko lang nakasama natin ang pang-apat na kuya. Ako. Paano kita matitiis na iwan? Bukas ay ang Mulanhon, pinakiusapan ko ang pang-apat na kuya na samahan ka. Kung may mangyaring masama, hanapin mo siya. Ituturing kanyang mahalaga. Paano ko ito ipapaliwanag mamaya? Ang kasama ko ay hindi si Chuli, kundi ang kanyang kuya na si Junitsuan. Apat na kapatid. Bakit ikaw ang kasama ng asawa na ikalimang kapatid? Nasaan ang ikalimang kapatid? Masama ang pakiramdam ni Julie. Kaya pinapunta niya ako para samahan ang asawa ng ikalimang kapatid. Nakita ko na ang panganay na prinsipe. Apat na kapatid, nabalitaan ko na noong nakaraan ay nakapatay ka ng daan-daang rebelde sa labas ng lungsod. Ngayon, ang mga rebelde na iyon ay malamang nakapasok na sa loob ng imperial na lungsod. Maging maingat ka sa mga susunod na araw. Kung may mangyaring masama, Ay hindi maganda. Salamat sa pag-aalala, panganay na prinsipe. Mag-iingat ako. mabuti. Ang ibig sabihin ng panganay na prinsipe ay baka magiganti ang mga rebelde sa iyo. Nag-aalala ka sa akin. Baka maapektuhan si Chuli. Ika-apat na prinsipe, sa tingin ko mas mabuting maging maingat ka. Sa huli, ang kalaban ay nasa dilim at ikaw ay nasa liwanag. Ikaw nasaan ka? Kamahalan, hindi dumating ang prinsip ng Li. Ang ating plano, ituloy lang ang orihinal na plano. Nababahala ako kung paano haharapin si Junitsuan. Bigla na lang siya sumulpot. Maliban kay Junitsuan, wala nang makakalaban sa akin para sa trono. Tama ang sinabi ng kamahalan.
Ika-4 na prinsipe, nasaan ka? Ika-4 na prinsipe. 4. Guyonsi, bakit ka nagpaparot pa rito? Dapat ay nananatili ka sa lugar. Ikaw. Ika-4 na prinsipe. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyong atakihin ang ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsip ang aming papatay. Yongse, Ika-4 na prinsipe. huwag kang magpanik, hindi pa ako patay. Ika-4 na prinsipe, hahanap ako ng halamang pampatigil ng dugo para sa iyo. Huwag kang gagalaw, dumudugo ka. Gabi na. Kung ikaw lang ang lalabas, hindi ka ba natatakot na lapain ng mga lobo? Ika-4 na prinsipe, huwag mo akong takutin. Hindi ako ganoon kaduwag. Patuloy kang dumudugo, kailangan gamutin agad ang sugat mo. Ang ingay mo. Samahan mo muna ako sandali. Ika-4 na prinsipe. Ika-4 na prinsipe, nilalagnat ka. Ano? Ang mga tambo ay luntian. Ang hamog ay naging yelo. Ang babaeng aking hinahanap ay nasa kabilang pampang. Sai, mahal kita. Gusto mo bang pakasalan ako? Ito ang panahon ng pag-ibig ko at ni Chuli. Ang tula na binigkas niya. Paano mo nalaman? Baka ikaw si Chuli. Impossible. Kung siya si Chuli, bakit ayaw niyang aminin sa akin? Pero kung hindi, bakit niya ako iniligtas ng buong tapang kahit mawalan pa ng buhay? Chuli. Ano ang tawag mo sa akin? Gaano kakagustong ako si Chuli? A4 na kuya, hindi ko ibig sabihin iyon. Pero kanina, ang tula na binigkas mo, Hindi ko na naalala. ang mga tambo ay luntian, ang hamog ay naging yelo. Ang minamahal, nasa kabilang pampang. Ito ang aming tula ng pag-ibig ni Chuli, paano mo? O baka naman, ikaw si Chuli? Sinabi sa akin ni Chuli. Ah, ganun pala. Eh, May iba ka pa bang gustong itanong? dapat na tayo humanap ng daan paakyat, ang sugat mo. Tinignan ko lang ng mabilisan. Kailangan nating magmadaling bumalik at ipatingin sa manggagamot. Naipit ang paa ko. Tiisin mo na lang. Hindi na ako makalakad, ganito na lang, umuwi ka muna. Tapos hanap ka ng tao para sunduin ako. Sakay ka. 4 na kuya. Isang pagkakataon lang ibibigay ko kung ayaw mong sumakay. Iiwan kita dito at hahayaang lamunin ka ng mga lobo. Hindi pwede, baka masaktan ko ang sugat mo. Bibilang ako ng 3. Ang sugat mo sa balikat. 2. 4 na kuya. Hindi ko masyadong maabot. Halika. Apat na kuya. Baka mas mabuting ibaba mo na lang ako. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong manatili at kainin ng mga lobo, ganun ba? 4 na kuya. Kapag may nakita tayong tao, ibaba mo na lang ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo ba sa akin? Naniniwala ka ba na ibibigay ko ito sa'yo ngayon? Itakot mo siya. Hindi. Natatakot ako na mapahiya ka, 4 na kuya. Chuli, wag mo akong iwan. Paano ko kayang iwan ka? Hindi ikaw si Chuli. Ikaw si Junix 1. Halika rito.
Ako ang asawa mo, akin siya. Ako ang asawa mo, akin siya. Bakit ako na naginip ng ganitong kakaiba? Prinsesa, gising ka na. Magang nagpadala ng gamot si Prinsip Tsuan. Sinabi niyang wala siya sa mga susunod na araw at dapat kang magpahinga sa bahay. Huwag kang magkalaboy-laboy. Wala siya. Saan siya pupunta? Nagkakagulo ang Wukyong at si Prinsip Tsuan ay inutusan na supuin ito. Dapat ay alis na siya ngayon. Ano? May sugat si Junix Wan. Hindi ba't delikado para sa kanya na pumunta sa digmaan ngayon? Prinsesa, saan ka pupunta? Ika-4 na kuya. Huwag kang lalapit. Ang itim na baluti at ang patalim na ito. Ang taong nagligtas sa akin noon ay si Junix Wan. 1 taon na ang nakalipas, nagkagulo ang mga tulisan sa bundok Mao. Maraming dalagang dinukot. Mula roon, umaskuin ang mga tulisan at ligtas ang mga tao. Si Guyunsi ay babae ni Li. Tandaan mo, ikaw ang magiging susunod na hari. Hindi ka dapat magkaroon ng damdamin. Walang sinuman ang dapat humadlang sa iyo sa pag-akyat sa trono. Ika-4 na kuya. Hindi. Hindi siya. Ngunit bakit pamilyar ang pakiramdam niya sa akin? Kapag wala ako, alagaan mo ang iyong sarili. Si Yanni ay nasa bahay. Maaari kang humingi ng tulong sa kanya. Sige, ang digmaan ay mapanganib. May sugat ka, mag-ingat ka. Nag-aalala ka sa akin. Kapatid ka ni Chuli kung masaktan ka. Mag-aalala rin siya. Prinsesa, ano ang inisip Montag? Chuntao. 1 taon na ang nakalipas, nagkagulo ang mga tulisan sa bundok Mao. Alam mo ba? Sino sa mga prinsipe ang nagpunta roon upang supuin ang mga tulisan? Ayon sa ama, sina Prinsip Tsuan at Prinsip Li ay parehong pumunta. Si Prinsip Li. Mayroon din ba yung kutsilyo na hawak ni Xuan Wang? Biro lang ng prinsesa, hindi sanay si Liwang sa paghawak ng kutsilyo. Palagi siyang gumagamit ng espada, si Tsuan Wang ang sanay sa kutsilyo. Talaga ba? Si Junix Wan ay pumunta rin. Bakit hindi mo inamin kanina, yung taong nagligtas sa akin noon? Siya ba talaga yun? Kagalang-galang. Naayos na ang lahat sa Wukyong. Tiyak na hindi na makakabalik si Tsuan Wang. Mabuti naman. Ang daming araw na, bakit wala man lang balita? Baka may nangyari kay Junix Wan. Hindi pwede. Siya ay hindi pa natatalo sa laban. Diyos ng digmaan ng Nanling. Julie, ang lihim niyang mag-isa. Saan siya pupunta? Julie, Elf Ea. Huwag mo akong titignan ng ganyan, sir. Baka matakot ka sa akin. hindi, Julie, huwag kang ganyan. Julie. Ang pulso ay hindi parang mailason. Parang mas kulam. Buti na lang sa libro ng gamot na binigay sa akin ng aking guro. May nakasulat tungkol sa kulam at pag-alis nito sa Wukyong. Bakit wala? Ako ay... Noon, sinaksak ko ang taong iyon ng kutsilyo. Pero bakit wala ang peklat na iyon sa tiyan ni Julie? Baka hindi siya ang nagligtas sa akin. Gising ka na. Elf Ea, ako.
Naalis ko na ang kulam sa katawan mo. Pero kailangan pa ng ilang araw para gumaling. Ano? Naalis? Talaga? 11 Pero bakit ka nandito? Naalala ko, sinabi ko sa iyo noong bata ako, may isang naglalakbay na doktor. Na tinuruan ako ng medisina. Hindi mo naalala? Naalala ko, syempre naalala ko, kanina lang ako nagpanik. 11 ako. Nagsisinungaling ka, hindi ko kailanman sinabi sa iyo ito. 11 Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Si Junix One ang nagligtas sa akin noon. Tama ba? Alam mo na palang lahat. 11 Pekingan Montag ako, okay? Sige, sabihin mo. Nakikinig ako. Isang taon na ang nakalipas. Iniligtas ka ni Kuya Si, at dinala ka niya sa aking kubo. Nung unang kita-kita. Nagustuhan na kita. Sino ka? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ako si Chuli. Pero pagkatapos noon, lalong dumalas ang pag-atake ng aking lason. Kaya pinapunta ko na lang si Kuya Si na magpanggap bilang ako para samahan ka. Noong ako'y naligtas. Ikaw ang unang nakita ko nang magising ako. Pero ang kasama ko pagkatapos ay si Junix One. Siya ang palaging nagpapanggap bilang ikaw na kasama ko. Oo. Noon ka o inisip. Kung sakaling mamatay ako. Si Kuya Si na ang bahala sa'yo. Kung sakaling gumaling ako. Magkasama na tayo habang buhay. Sa gabi ng kasal, ang kasama ko sa kama ay si Junix One din. Oo, elf. Pero nung gabing iyon, wala kayong nangyari. Ano ang ibig mong sabihin? Elf. Pero nung gabing iyon, wala talagang nangyari sa inyo. Sai. Ako ang para sa'yo. Kuya Z. Asawa ko si Tsi. Ito ang aming unang gabi bilang mag-asawa. Ako ang nagligtas sa kanya noon. Ako rin ang kasama niya. Pero akala niya ako iyon. Ako rin ang pinakasalan niya. Umalis ka na, Kuya Si. Elf. Hindi ko talaga sinasadya na lokohin ka. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Natatakot ako na sabihin sa'yo. Baka Ivan Montag ako. Tama na, huwag mo nang sabihin. Sa paningin ninyo, ang aking nararamdaman at iniisip. Walang halaga. Para lang akong isang taang niloloko ninyo. Elf, hindi ganun. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Lahat pala ito ay plano lang ninyong magkapatid. Isang masusing pandaraya. Elf. Prince Lee. Pagod na ako. Gusto kong mag-isa muna. Huwag kang sumunod. Ayaw ko na kayong makita. Elf. Kasal anan ka o, Elf. Junix One. Ang laki ng panloloko mo sa akin. Ayaw na kitang makita. Kuya, Bakit ka lumabas? Dapat nasa loob ka lang. alam na ni Tsi ang lahat, umalis na siya. Hahanapin ko siya. Yan, Bay. Alagaan mo si Prince Lee. Opo. Anong ginagawa mo dito, sinungaling, umalis ka? Ayoko na pakialam mo, umalis ka. Tumahimik ka. Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang babaeng ito. Umalis ka, umalis. Talagang mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Tigilan mo. Kung ayaf ni Prince Xuan na 3 saksak na ito ay mapunta sa kanya, ikaw na lang ang tumangga. Huwag. Junix One. Tuloy. Junix One. Huwag mong isipin na mapapatawad kita sa ginawa mo. Sasabihin ko sa iyo, imposible, galit ako sa iyo, napupuot ako sa iyo. Alam ko ang mga pagkakamali ko noon. Ngayon, babayaran ko lahat. Wala tayong koneksyon, huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na.
June X1. Ang 3 saksak na ipinangako ko sa inyo. Natupad na. Ngayon, pakawalan mo siya. Panaginip. Totoo lang, hindi ko balak na hayaang mabuhay ka pa ngayon. Zugurin ninyo. Yun Yixuan. Kung maglalaban ka, papatayin ko siya ngayon din. June X1, pakiusap. Huwag mo akong intindihin, umalis ka na. Junyetsuan, naglakas loob kang sumalungat sa akin. Ito ang kahihinatnan. June X1. Kahit niloko mo ako, kahit ang ating pagtatagpo. Maaaring isang pagkakamali. Ngunit hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Tumigil ka. Gusto niyo bang mamatay? Junyetsuan, mamatay ka na. June X1. Tiwala ka lang, agad kitang aalagaan. John Kizeng. Tuso at mapandaya. Baka may plano pa ito. Hindi ako aalis, sabay tayong umalis. Tang ka talaga, Tang. Bilisan mo. Baka mamaya. Wala nang pagkakataon. Ang inyong hari ay wala nang lakas para iligtas ka muli. May paliwanag ka pa sa akin kung mamamatay ka ngayon. Hindi kita patatawarin. June X1. Sinungaling ka, alam kong ikaw ito, tibayan mo. Hindi kita pababayaang mamatay. Prinsesa, kumusta na ang prinsip? Malubha ang kanyang sugat. Ngunit ligtas na siya. Prinsesa, may sasabihin ako. Huwag po ninyong sisihin ang prinsip. May dahilan siya. Dahilan? Siya ang dakilang mandirigma ng Nanling. Kung ayaw niya, sino ang makakapilit sa kanya? Prinsesa, hindi ninyo alam. Maraming taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Prinsip Li ang prinsip ngunit nalason. Dahil sa pagkakasala, palagi siyang nagpapakumbaba kay Prinsip Li. Pagkatapos ay iniligtas niya kayo. Nagustuhan niya kayo, ngunit si Prinsip Li ay umibig sa unang tingin. Hindi siya magpapakasal kundi kayo, pinilit pa siya ni Rinarong. Kaya napilitan siyang bumitaw. Siya ay kay Lee, ibalik mo siya kay Lee. Si Guyunsi ay aking babae. Mula pa noong una, Walang utang na loob, walang utang na loob. siya ay akin. Prinsesa, bagamat nilinlang niya kayo, ang kanyang paghihirap ay hindi gaanong kaiba sa inyo. Alam niyo ba kung bakit mahilig siyang magsuot ng itim? Dahil palagi siyang nasusugatan at ayaw niyang mag-alala ang pamilya. Ayaw ko rin na makita ako ng mga kaaway. Lahat ng problema, siya lang ang nagdadala. Ang hirap ng buhay niya nitong mga nakaraang taon. Hindi mo dapat ako nilinlang. Elf. Food ung alles KNWA? Okay na si Junix 1. Siguro mga 2 araw pa bago siya magising, wala rin akong dahilan para manatili pa dito. Elf. Pasensya na. Dahil sa sobrang pagmamahal ko, nasaktan kita. Nasaktan ka o rin si Forfbrother. Tama na, ilang beses ka na nagsorry nitong kalahating buwan. Eh bakit gusto mo pa ring umalis? Kasi ayoko nang ituloy ang ganitong buhay. Nakakasakal dito sa malaking bahay na ito, gusto kong hanapin ang master ko. Itutuloy ko ang pag-aaral ng medisina, tutulong sa mga nangangailangan at magiging kapaki-pakinabang. Uminom nito 3 beses sa isang araw, sundin lang ang oras. Sunod, Senior sister, John Junix 1. ako ito. Bakit ka nandito? Teka, ano nang tawag mo sa akin kanina?
Makikita mo rin, senior sister. Mabait na estudyante. May bagong estudyante ako, si Atsuan. May kasama ka na ngayon. Ha? Itong matandang to, nag-enroll ng estudyante nang hindi man lang ako sinabihan. Hahanapin ko siya. Hoy, teka, may iba pa. Huwag mo na akong hanapin, naglakbay na ako. Si Atsuan, ipagkakatiwala ko sa'yo. Huwag mo siyang apihin. Bakit ako? Ayoko. Hindi pwedeng ayaw mo, malaki ang binayad niya, nakakontrata na. Pirma ko na, kung ayaw mo, ikaw ang magbayad ng penalty, hindi ko kaya. Itong matandang to, mabilis akong ibenta. Senior sister. Hoy, wag kang basta-basta tumawag. Anong senior sister? Prinsipe ka? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Para sa'yo mula ngayon. Wala nang Prince Suan na si Junyi Xuan. Si Axuan na lang. Layanan. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gutom na ako, uuwi na ako para kumain. Hoy senior sister, hintayin mo ako, gutom na rin ako. Hoy, wag mo akong sundan. Hoy ate, hintayin mo naman ako. Gutom na rin ako eh.